Ito ang Tuvalu, isang bansang napakaliit, isang tahimik na paraiso sa gitna ng Pacific Ocean na may malinaw na tubig, mababait na tao at mga islang parang inilapag lang ni Lord sa dagat. Sabay sabing, "Diyan muna kayo, huwag kayong malikot." Pero huwag kayong magpapaloko sa ganda nito dahil sa likod ng malupit nitong tanawin ay isang bansang nakikipaglaban para sa lupa, kultura at mismong kinabukasan nito. Ito ang kwento ng Tuvalu, ang bansang maliit sa mapa pero higante ang tapang. Matatagpuan ng Tuvalu sa rehiyong Polynesia sa malawak na Pacific Ocean. Halos nasa pagitan ng Australia at Hawaii. Binubuo ito ng 9 na coral islands at atolls na may kabuuang lupang humigit kumulang 26 square kilometers lamang. Para magkaroon ka ng idea, mas malaki lang ito ng kaunti sa Makati City na nasa 25.57 square kilometers. Ang populasyon nito ay nasa humigit kumulang 10,000 katao, habang ang kabisera nitong Funafuti ang tinitirhan ng malaking bahagi ng populasyon. Sa Pilipinas, kapag 10,000 tao ang nagtipon, concert lang ni Idol yan. Sa Tuvalu, halos buong bansa na. Kapag may birthday party rito, malaki ang posibilidad na kilala ng celebrant ang catering, photographer, bisita, kapitbahay, pati yung nagkalat ng plastic cup. At dahil kakaunti ang tao, hindi pwedeng masyadong pasaway. Kapag gumawa ka ng kalokohan sa umaga, bago magtanghali, alam na ng buong isla, at pagsapit ng gabi, may sariling dokumentary ka na sa barangay. Ang salitang Tuvalu ay karaniwang iniuugnay sa kahulugang 8 na magkakasamang nakatayo. Ito ay tumutukoy sa 8 isla na tradisyonal na tinitirhan noong unang panahon. Kahit siyam ang kabuuang isla ng bansa. Parang barkadang siyam kayo, pero ang isa laging hindi sumasama dahil may lakad daw sa pamilya. Ang mga ninuno ng mga Tuvaluan ay pinaniniwala ang dumating sa mga isla mga 2,000 taon na ang nakalipas mula sa mas malawak na mundong Polynesian. Pinamumunuan noon ang kanilang mga pamayanan ng mga tradisyonal na leader na tinatawag na aliki. Noong dumating ang mga European explorer at mga ngalakal noong ika-19 na siglo, unti-unting nagbago ang pamumuhay sa mga isla. Kalaunan, naging bahagi ang Tuvalu ng kolonya ng Britain na tinatawag na Gilbert and Ellice Islands. Pero napansin ng mga taga-Ellice Island na ibang kailang kulturang Polynesian kumpara sa mga taga-Gilbert Islands na ngayon ay bahagi ng Kiribati. Kaya noong 1974 nagkaroon ng referendum o botohan. Naghiwalay ang dalawang teritoryo at noong Oktubre 1, 1978, naging isang malayang bansa ang Tuvalu. Hindi sila umalis sa Commonwealth, kaya constitutional monarchy pa rin ang kanilang sistema. May parliament sila, may prime minister, pero walang malaking tradisyonal na political parties na gaya ng nakikita sa maraming bansa. Sa Tuvalu, personal na reputasyon, pamilya at connection sa komunidad ang malaking bahagi ng politika. Kaya naman mahirap mangako ng tulay sa isang lugar na walang ilog at mas mahirap magnakaw ng patago kapag kapitbahay mo ang auditor, pinsan mo ang reporter at ninong mo ang pulis. Ang Funafuti ang kabisera ng Tuvalu, pero hindi to kabisera na puno ng skyscraper, tren at bumper-to-bumper traffic. Dito, isa sa pinakasikat na lugar ay ang airport runway. At heto ang kakaiba. Kapag walang paparating na eroplano, ginagamit ng mga tao ang runway bilang lugar para maglaro, maglakad, magbisikleta, magkwentuhan at minsan ay maglaro ng football. Isipin mo yan, sa ibang bansa bawal lumapit sa runway. Sa Tuvalu, ayos lang. Dahil limitado ang flights, hindi kailangan maghintay ng buong araw para makatawid. Dahil coral islands ang Tuvalu, manipis at limitado ang matabang lupa. Hindi rito pwedeng magtanim ng malawakang palayan na parang nasa Nueva Ecija. Wala ring malalaking ilog, bundok o malawak na kagubatan. Ang tradisyonal na pagkain nila ay nakasentro sa isda, niyog, breadfruit, saging at isang halamang tinatawag na pulaka. Isang root crop na kahawig ng higanteng taro.
Itinatanim ang pulaka sa malalim na hukay upang maabot ng mga ugat ang mamamasamasang lupa. Ibig sabihin sa Tuvalu hindi lang plantito ang mga tao. May engineering degree ang halaman. Malaking bahagi rin ng pagkain at produkto sa bansa ang kailangang i-import dahil maliit ang lupang agrikultural at malayo ang Tuvalu sa malalaking merkado. Kapag na-delay ang barkong may kargang groceries, hindi ka pwedeng magreklamo sa rider dahil ang rider mo maaaring galing pa sa kabilang bansa. Isa sa pinakamasarap na plot twist tungkol sa Tuvalu ay ang internet domain nitong .tv. Habang ang ibang bansa ay naghuhukay ng langis, ginto at mineral, ang Tuvalu hindi na kailangang maghukay. 2 letra lang ang kanilang puhunan, .tv. Dahil ang TV ay kilalang abbreviation ng television at video, pinag-aagawan ito ng streaming websites, media companies at content creators sa buong mundo. Bawat may nagre-register o nagre-renew ng website na nagtatapos sa .tv, may perang umiikot at may bahagi ang gobyerno ng Tuvalu. Sa kanilang 2025-2026 budget, tinatayang aabot sa 12.6 million Australian dollars ang kita mula sa long-term licensing ng domain. Roughly, mahigit 460 million pesos kada taon. Isipin mo yan, maliit ang lupa nila. Pero ang paupahan nilang digital address, buong mundo ang customer. At bagamat maliit ang lupa ng Tuvalu, napakalawak ng karagatang sakop nito. At sa karagatang iyon, nanggaling ang isa sa pinakamahalagang kabuhayan ng bansa, ang pangingisda at mga bayad mula sa fishing licenses ng mga dayuhang fishing fleet. Sa madaling salita, maliit ang kanilang sala pero napakalaki ng aquarium. Ang tuna at iba pang yamang dagat ay mahalaga sa pagkain at ekonomiya. May mga Tuvaluan din na nagtatrabaho bilang seafarers sa international cargo ships at nagpapadala ng pera sa kanilang pamilya. Talagang island people, kapag hindi sila nasa tabi ng dagat, baka nasa ibabaw sila nito. Pero habang umiinit ang karagatan, nagbabago rin ang galaw ng tuna. Kaya may panganib na lumit ang kita ng maliit na Pacific nations mula sa fishing licenses. Para sa Tuvalu, hindi lang ulam ang isda. Ito ay trabaho, pera, tradisyon at pambansang kabuhayan. Napakahalaga rin ng pamilya at komunidad sa kulturang Tuvaluan. May tradisyonal silang meeting hall na tinatawag na Maniapa, kung saan nagtitipon ng komunidad para sa mahalagang usapan, selebrasyon at pagtatanghal. Dito rin makikita ang isa sa pinakasikat na kultura nila, ang Fatele. Ito ay kombinasyon ng kanta, ritmo at sayaw. Habang tumatagal ang pagtatanghal, bumibilis at umiigting ang galaw. Ang mga mananayaw ay nagsusuot ng makukulay na damit, bulaklak, dahon at tradisyonal na palamuti. Hindi lang ito entertainment. Paraan ito ng pagkukwento, pag-aalala sa kasaysayan at pagpasa ng kultura sa susunod na henerasyon. Sa maliit na bansang madaling lamunin ng impluwensya mula sa labas, ang kanta at sayaw ay parang tali na nagdudugtong sa kanilang nakaraan at kinabukasan. Kung mahilig kang bumiyahe sa lugar na walang siksikan, walang mahabang pila sa buffet at walang 500 tao sa likod ng selfie mo, Tuvalu ang ultimate level. Isa ito sa mga bansang kakaunti ang taunang turista dahil napakalayo nito, limitado ang flights, kakaunti ang hotel at hindi mura ang biyahe. Hindi ito yung lugar na bigla mong mapupuntahan dahil may seat sale. Kailangan mong magplano, mag-ipon at manalangin na walang flight cancellation. Pero kapag nakarating ka, makikita mo ang malilinaw na lagoon, coral reef, tahimik na beach at pamayanang hindi pa nilamon ng mass tourism. Ang pangunahing attraction ay ang katahimikan, dagat at simpleng buhay. Sa madaling salita, mapipilitan kang makipag-usap sa sarili mo at doon mo malalaman kung gaano ka pala kakulit. Ngunit narito ang seryosong bahagi ng ating kwento. Napakababa ng lupain ng Tuvalu. Karamihan sa mga isla nito ay ilang metro lamang ang taas mula sa sea level. Kaya matindi ang panganib mula sa coastal flooding, erosion, storm surge at pagpasok ng alat sa supply ng tubig at lupa.
Sa panahon ng matataas na tubig o tinatawag na king tides, may mga kalsada at bakuran na binabaha kahit walang ulan. Kapag pumasok ang alat sa lupa at groundwater, naapektuhan ang pananim at inuming tubig. Kaya ang climate change para sa Tuvalu ay hindi debate sa social media. Hindi ito simpleng hashtag. Tubig na mismo ang kumakatok sa pintuan nila. Dahil sa banta ng pagtaas ng dagat, gumawa ang Tuvalu ng isang kakaibang hakbang, ang pagbuo ng digital records ng kanilang bansa. Layunin nilang ma-preserve online ang mahalagang dokumento, kultura, kasaysayan at maging mga digital representation ng kanilang mga isla. Sinisiguro nilang hindi mabubura ang kanilang pagkakilanlan. Pero malinaw din ang kanilang mensahe. Ayaw nilang maging bansa lang sa computer. Gusto nilang manatili sa kanilang tahanan dahil ang isang bansa ay hindi lamang bandila at border. Maliit ang Tuvalu, wala itong dambuhalang army, wala itong napakalaking ekonomiya, wala itong mahabang expressway, high-speed train o milyong-milyong residente. Pero meron itong bagay na hindi kayang sukatin ng mapa. Katapangan. Araw-araw namumuhay ang mga Tuvaluan sa pagitan ng napakagandang karagatan at napakabigat na panganib. Ang dagat ang kanilang kusina, kalsada, kabuhayan at palaruan. Pero ang dagat din ang unti-unting lumalapit sa kanilang tahanan. At marahil, yan ang pinakamatinding kabalintunaan ng Tuvalu. Ang bagay na nagbibigay sa kanila ng buhay, siya ring maaaring kumuha ng kanilang lupa. Ito ang bansang Tuvalu. Maliit ang lupa, malawak ang dagat at mas malaki pa sa Pacific Ocean ang kanilang tapang. Huwag kalimutang i-like, i-share, i-follow at mag-subscribe. Shout out, Leonilio Tang from Valenzuela City. Congratulations sa bagong grad na si Antonio Arciaga III. Abay magna cum laude. Ronnie Aringo ng Dasmariñas, Cavite. Totoy Alarcos ng Pila, Laguna. J. Pax ng Parañaque Streets. Giules family from Panabo City, Davao del Norte. Uragon Tech ng Daraga Albay. Kay G na nasa Canada. Jason Lathamitli from Lapu-Lapu City. Darky Araneta from Marawi at kay Glenda Salibio ng Antipolo. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.